Lahat, sa mabiyayang gabi po sa inyong lahat. Narito po tayo para magnilay ng mabuting balita ng Panginoon sa gitna ng kaguluhan at mga takot na umiiral ngayon sa buong mundo. Huwag po tayo matakot kasi meron po tayong Diyos. Kaya yung pagninilay natin sa gabing ito ay atin pong simulan sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. At tayo magdasal at manalig tayo, magkaisa tayo na ang biyaya ng Panginoon ay sumatin. Ama, kami po'y nananalig na lahat ng bagay ay nasa ilalim ng iyong kapangyarihan. Magagawa mong mapangyari ang gusto mong mangyari at mapipigilan mo ang gusto mong pigilan. Kami po'y sumasamba sa iyo sa sandaling ito, Panginoon, at nananalig na ang lahat ng bagay ay nasa ilalim pa rin ng iyong kontrol. Kaya nagsusumamo po kaming liwanagan mo kami, palakasin ang iyong mga salita. At hayaan mo, Panginoon, na ito'y maging gabay namin, Panginoon, sa pagharap ng anumang uri ng problema, lalo sa kasalukuyan. Kami pinananalig na ang salita mo'y mapangahawakan. Ang salita mo'y tapat, Panginoon, at makapangyarihan. Kaya, Ama, inaangkin po namin muli na ang mabuting balita na aming pagsasaluhan sa sandaling ito, Panginoon, ay magdudulot sa amin ng kapanatagan, kapayapaan, assurance na hindi mo kami pababayaan. Ang lahat ng ito hinihiling namin, Ama, sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus, na kaisa mo naghaharit ang Espiritong Banal noon, ngayon, magpakailanman. Amen at Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Kabanatang 10, talatang 26 hanggang 31. Papuri sa iyo, Panginoon. Kaya huwag kayong matakot sa kanila. Walang natatago na di malalantad o nalilihim na di mabubunyag. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim, ulitin ninyo sa liwanag. At ang ibinulong sa inyo, ay inyong ipagsigawan. Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi nakapapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo'y ang nakapapatay ng kaluluwa at katawan sa impyerno. Hindi ba ipinagbibili ang maya ng dalawa isang pera? Gayunman, kahit isa sa kanila ay hindi nahuhulog sa lupa, kung hindi kalooban ng inyong Ama. Maging ang buhok ninyo'y bilang na lahat. Kaya't huwag kayong matakot, kahit higit kayong mahalaga kaysa libo-libong maya. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang mabiyayang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid ko, na naabot ng mensaheng ito. Nawa, sa oras na ito ay tanggapin natin ang mabuting balita, sapagkat ang mabuting balita lamang ng ating Panginoon ang mapangahawakan natin, mga kapatid, sa lahat ng sandali. Ano man ang pinagdaraanan natin, ano man ang nangyayari sa buhay natin, ano man sitwasyon, tandaan po natin, may Diyos tayong tapat na nangako. Kaya atin pong isa-isahin yung mga pangako ng Panginoon, hindi yung mga naririnig natin, mga balitang nagpapahina lamang ng ating relasyon at pagtitiwala sa Diyos. Alam niyo ba, mga kapatid ko sa Panginoon, napakahalaga noong hindi ka nagwo-worry. At kasi, alam niyo, kapag pagbabasahan niyo po ang Biblia, mga kapatid ko sa Panginoon, ay napakaraming ulit na sinabi ng Panginoon, do not fear. Huwag kayong matakot. Huwag kayong mabalisa. Huwag kayong mag-isip ng kung ano-anong negatibo. Sa halip, magtiwala tayo sa Diyos. Alam niyo, mga kapatid ko sa Panginoon, na alam niyo ba na ang daming naidudulot na masama ang pagkabalisa o yung worrying. Napakaraming naidudulot na negatibo sa buhay natin yan. Kaya minsan, instead na pinagpapala tayo at kumikilos ang kapangyarihan ng Panginoon sa pamamagitan ng ating pagtitiwala sa Kanya, hindi siya makakilos sa atin. Bakit? Kasi hadlang po yung worrying sa buhay natin. Hindi ko po alam ang mga pinagdadaanan nyo, pero meron pong higit na nakakaalam, at yan alam ng Panginoon.
At naniniwala po ako na kapag ang Diyos ang ating pinanghawakan, hindi tayo maliligaw, hindi tayo mapapasama. Alam niyo bang may 5 masasamang naidudulot ang worrying? Kapag ikaw ay nagwo-worry, may 5 pwedeng pangit na mangyari o idulot sa atin ang worrying. Number 1 is ito po. We disobey His command. Sabi ng Panginoon, napakaraming ulit na sinabi niya sa Bible na huwag kayong matakot, huwag kayong mag-worry, huwag kayong mabalisa. Kaya kapag tayo nababalisa, mga kapatid ko sa Panginoon, at lalo na hindi masama yung matakot na sandali. Pero pag tumatagal niya at laging nananahan yan sa ating puso, tayo pinagkakasala na. Bakit? Utos po ng Panginoon na huwag tayong mabalisa. Utos po ng Panginoon na huwag tayong matakot. So, utos po yan. Kaya kapag tayong nababalisa, pinag-aharian tayo ng takot, pinag-aharian tayo ng mga negative, tandaan po natin, sinusuway po natin yung utos ng Panginoon. Kasi sabi niya po huwag tayong matakot. Huwag tayong mabalisa. At tatandaan po natin, kapag ang Diyos ang nag-utos, tama po yan. Kapag ang Diyos po ang nag-utos, ikabubuti natin yan. Kapag ang Diyos po ang nag-utos, kaya po natin gawin yan. Kaya wala po siyang iuutos na hindi po natin kayang gawin. At yan para sa atin. Tingnan nyo, pag nagwo-worry tayo, diba? Tayo ang nahihirapan. Ayaw ng Diyos na nahihirapan tayo. Ayaw ng Diyos na tayo ay napapagod ang isip at puso. Kaya niya iniutos niyan because He loves us. Mahal tayo ng Panginoon. Ayaw niya tayo na napapalagay sa isang kalalagayan na walang kapanatagan ng puso. Ang gusto niya everyday ay nag-i-enjoy tayo sa buhay natin. Kaya, kapatid, don't worry. Don't worry. Don't worry. Just obey and you will be blessed. Pangalawa ito kapag tayo nagwo-worry, it destroys our relationship with God because it is doubting. Alam niyo, ang isa sa nagpapatibay ng relasyon ng kahit sinong tao, o lalo na ang mga asawa o magkapamilya, ay pagtitiwala. Kapag tayo nagtitiwala sa isa't isa, nagiging malalim o magiging malalim o mas intact yung ating relasyon. Mas kumbaga mas mahigpit yung ating relasyon. Mas close tayo sa karelasyon natin kapag nananatili yung tiwala. Pero kapag nawala na ang tiwala, sabi nga nagkalamat na, pag nawala na ang tiwala, doon na unti-unting naglalayo ang dalawang may relasyon. Kung tayo may relasyon sa Panginoon, ang unang nagwawasak nito ay ang ating alinlangan. Kapag tayo nagwo-worry, yan ay palatandaan na hindi tayo nagtitiwala doon sa mga pangako ng Panginoon na hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan. Kapag tayo nagwo-worry, ay nalalayo tayo sa Kanya sapagkat parang pinagdududahan natin ang kakayahan ng Diyos. Pinagdududahan natin yung mga pangako ng Panginoon. Pinagdududahan natin yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Tandaan po natin, mahal na mahal tayo ng Panginoon. At kung tayo magtitiwala, mga kapatid, ay mararamdaman natin na tapat ang Panginoon at hindi siya nagsisinungaling, kaya karapat-dapat siyang pagtiwalaan. Kaya, kapatid, huwag kang mag-worry, huwag kang matakot. Ano may nababalita natin na mga virus na yan, yung COVID-19 na yan, huwag kang mag-worry. Alam mo, sa totoo lang, ang tingin ko, ginigising lang tayo ng Panginoon sa mga pangyayaring ito. Tinitingnan niya kung talagang may nagtitiwala pa sa Kanya. Kasi bago nga siya umakyat sa langit nung siya ay nasa lupa pa, ang sabi nga niya, pagbabalik ko kaya, mayroon pa talagang naniniwala sa akin, nagtitiwala sa akin.
At ito'y parang tinetesting niya at ipinakikita niya, tingnan nyo, saan kayo mga nagtitiwala? Sa technology, sa pera, sa kakayanan ninyo. Kaya kapag hindi natin napapatunayan sa Panginoon na ang pagtitiwala natin talagang sa Kanya, tandaan nyo, mga kapatid ko sa Panginoon, lalo nating hindi mararanasan ang kabutihan at ang katapatan ng Panginoon. Kaya, sister, brother, don't worry. Mayroon tayong Diyos. Tapat siyang nangako. Huwag mo sirain ang relasyon mo sa Diyos. Ang pag-worry nakakasira ng relasyon sa Diyos. Nawawalan tayo ng pagtitiwala sa Kanya at yun ang naglalayo sa atin sa Kanya. Paano natin mararanasan ang pagkilos ng Panginoon kung tayo malayo sa Kanya? Pangatlo, walang mabuting na idudulot ang pag-worry. Ang isa pa ay ito. It leads us to disobey God. Alam ninyo, marami tayong magagawa pang mali kapag tayo natakot, nabalisa, at kinabahan, yung mga nag-isip tayo ng kung ano-ano na negatibo. Alam niyo, ang kasunod niyan, mas malamang na tayo magkasala. Natatandaan niyo si Jonas. Si Jonas inutusan ng Panginoon. Ang sabi niya kay Jonas, Jonas, pumunta ka sa bayan ng Ninive upang ipahayag mo na sila magsisi, sapagkat pag hindi sila nagsisi at nagbalik loob sa akin, ay gugunawin ko yung Ninive. Lilipulin ko ang Ninive. Dahil sa natakot siya, marahil natakot siya na baka hindi siya pakinggan doon, hindi siya ibig sabihin ay hindi siya tanggapin doon, bagkus ay baka nga siya ay saktan pa ng mga taga-Ninive, sapagkat napakasasama na nga ng mga taga-Ninive, ay baka sa naisip siguro niya na mabuti pa tumakas na lang ako, mag-iba ako ng puntahan para sa gayon ay hindi na ako makapunta doon sa Ninive at bahala na si Lord John, bahala na siya. Total, baka ako makahamak doon. Dahil sa takot niyang iyon, hindi niya sinunod ang kalooban ng Panginoon. At anong ginawa niya? Sa halip na papuntang Ninive ang kanyang sinakyan na barko, ang pinuntahan niya, ang sinakyan niya papuntang Tarsis. Pero alam niyo kung anong nangyari? Doon sa barko, pati yung mga kasama sa barko, mga kapatid, nadamay sa pagtutuwid ng Panginoon. Bakit? Yung barko ay nakaranas ng matinding bagyo sa gitna ng laot. At halos lumubog ito, kaya nangyari na yung lahat ng mga tripulante doon, itinapon nila yung lahat ng magagamit doon, wag lang lumubog yung barko. Pero bandang huli nalaman nila na ang dahilan kung bakit binabagyok sila ay sapagkat naroon si Jonas na parang siya ang kinagagalitan ng Panginoon. Parang siya ang ay hinahanap ng Panginoon. At parang pinababalik itong si Jonas. Pero alam ni Jonas ang kanyang pagkakamali. Alam ni Jonas ang kanyang pagsuway sa Panginoon. Kaya ang ginawa niya, sabi niya, ako na lang ang ihulog ninyo diyan sa barko upang huwag kayong madamay dito sa bagyong ito at huwag kayong mapahamak. Alam niyo, nung siya ihulog doon sa barko, huminto ang bagyo, huminto ang unos, mga kapatid, at siya nga, alam na ninyong istorya, kinain siya ng isang malaking nandambuhalang isda, and after 3 days, mga kapatid, nung nagrepent siya sa loob ng isda, nung inaamin niya na humingi siya ng tulong sa Panginoon, siya ay muling iniluwa ng isda sa dalampasigan, at doon ay nagpasya na siyang sumunod sa Panginoon. Marahil ganito rin ang minimensahe sa atin ng Panginoon. Napakarami na sa atin ang binabaliwala ang Panginoon, ang dami-dami ng pinadadalang mga palatandaan na pinagsisisi tayo.
Sa halip na ito, bakit kaya na tiyempo na Kwaresma ito? Di ba ang Kwaresma ay 40 araw ng pagninilay, pagbabalik loob sa Panginoon. Pero tingnan nyo ang iba, mga kapatid ko sa Panginoon, saan sila matatagpuan? Saan natin makikita sila sa iba't ibang pasyalan. Kaya tingnan nyo, marahil kaya hindi ko po sinasabi yun talaga, pero parang parang ang lapit ng katotohanan na talagang nangungusap ang Panginoon na parang sinasabi niya, malayong-malayo na kayo sa akin, malayong-malayo na ang kalooban niyo sa akin. Magbalik loob kayo. Ang dami-dami na nga sa totoo lang, pag-iisa-isa natin mga kapatid, sa Pilipinas, ang dami-dami na nang ipinahintulot ng Panginoon ng mga kagulado ng Yolanda, Pablo, yung Habagat, yung Undoy, may Lindol, ang dami-dami na naranasan natin. Hindi lang sa atin, kundi sa ibang bansa din. Yung mga taong ang pinagbibisihan nila ay ang makasakit sa kanilang kapwa, ang makapagpagulo ng buhay ng may buhay. Ang pinagbibisihan nila ay sa halip na ang Panginoon ay yung mga bagay na alam naman ng isang araw iiwan din, mga kapatid. Kaya magnilay tayo. Baka talagang ito'y nangungusap na talaga sa atin ng Panginoon na pag nagbabalik loob tayo. Diba? Lately lang, yung pagputok ng bulkan, nakita natin, wala talagang magagawa ang tao, walang magagawa ang kakayanan ng tao. Kapag ang Panginoon ng kumilos, talagang wala tayong may pagmamalaki. Napakaliliit lang natin kung ihahambing sa kapangyarihan ng Diyos. But then, ang Diyos ay nananatili pa rin mabuti. Sa mga sandaling ito, mga kapatid ko sa Panginoon, talagang andun pa rin ang kabutihan ng Panginoon kahit na may nangyayaring ganitong yung salot na yan, COVID-19 na yan. Pero don't worry. Meron tayong Diyos na napakalaki, napakamakapangyarihan, at nagmamahal sa atin. Isang tapat na Diyos, isang Diyos na may malasakit. Nawa, gamitin lang natin yung pangyayaring ito para lalo tayo magpalalim na relasyon sa Diyos. At alisin natin yung worry, alisin natin yung takot, yung fear na yan, sapagkat napakaliit niyan kung iahambing sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya naman mga kapatid ko sa Panginoon, alisin natin kasi isa pang nagagawa niyang worrying, isa pang nagagawa niyang takot ay ito. It leads, yung mga nakapaligid natin ay nagagawa din, yung pang sa halip na hawahan natin sila ng pananampalataya, ng kapanatagan, kapayapaan. Tayo po ang nagiging dahilan para sila ay mag-worry din, di ba? Siyempre, may mga taong nakapaligid sa atin. At kapag tayo nag-worry, lalo na tayo, halimbawa, kayo ay nanay o tatay ng isang pamilya. Siyempre, kayong tinitingnan. Kayo ang sinusundan. Halimbawa, meron kayong 5 anak. Tapos kayong sa inyo humuhugot ng lakas. Tapos kayong nangunguna-nguna na nagwo-worry, natatakot, nababalisa, mga kapatid. Di ba, ang dali-dali nyo makahawa sa inyong mga mahal sa buhay na kasambahay nyo? Di ba? Tandaan po natin, ako, ama din ng tahanan, pero never ako nagpakita sa aking mga mahal sa buhay na ako'y natatakot, nababalisa. Bakit? Alam ko, ako ang tinitingnan nila. At saka, alam ko meron Diyos, merong Panginoon na nagmamahal, merong Diyos na naghihimala, merong Diyos na handang tumulong sa anumang oras, sa anumang sandali. Doon ako lagi na nakakapit, doon sa mga pangako ng Diyos. At ang Panginoon naman hindi yan kailanman, hindi kailanman niya nagsinungaling. Basta, sabi nga niya sa aklat ng Numbers, sabi doon, ako'y Diyos na hindi sinungaling.
Kapag sinabi ko, ginagawa ko. Kapag pinangako ko, tinutupad ko. Pinangahawa ko, sabi ng Panginoon, I will never leave you nor forsake you. Sabi sa Hebrews chapter 13 verse 5. Sabi niya I will never leave you nor forsake you. Hindi ko kayo iiwan, hindi ko kayo pababayaan. Ang Panginoon na nagsabi niyan. Ang Panginoon na nagsabi niyan. At siya rin na nagsabi, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Sabi, sikapin niyo muna na kayo'y mapagharian ng Diyos. At kapag kayo napaghaharian ng Diyos, ang lahat ng kailangan daw natin ay ipagkakaloob ng Panginoon. So, bakit tayo mag-worry? Yung kasing, pag sinabi pinaghaharian ka ng Diyos, hindi ka pinaghaharian ng takot. Ang Diyos ay kapayapaan, kaya hindi ka pinaghaharian dapat ng takot. Because God is a God of peace. Sabi sa Isaiah chapter 9 verse 6, He is the Prince of Peace. So, kaya kapag tayo nagwo-worry, mga kapatid ko sa Panginoon, nakakahawa yan. Huwag mo namang hawahan. Huwag nating hawahan. Lalo ng mga taong sa atin nga humuhugot ng lakas. At sabihin natin sa kanila na humugot din sila ng lakas sa Diyos. Kung paano tayo humuhugot ng lakas sa Diyos. Hindi po ba? Okay, isa pa, mga kapatid ko sa Panginoon, na ito. Ang worrying, it destroys our body. Tingnan nyo, ang taong lagi nagwo-worry, nangangayayat siya. Ang taong lagi nagwo-worry, hindi normal ang blood circulation niya. Ang taong nagwo-worry, maging ang puso niya, apektado, isipan niya, apektado. At hindi nakakabuti yan sa kalusugan ng tao. May mga pag-aaral na ang mga dalubhasa na yung daw taong masayahin, yung mga taong lagi may galak sa puso ay mas sumahaba ang buhay at mas nagiging malulusog kaysa doon sa mga taong lagi nagwo-worry. Talagang finding siya ng medicine na yung mga warrior ay mga sakitin din. Kaya may katotohanan talaga May katotohanan talaga. Kaya mga kapatid, if you want your body to be always healthy, erase mo yung worry. Erase natin yung worry. At magiging masigla tayo. Pag naging masigla tayo, sigurado yung malusog din tayo. Amen po ba? Okay. Now, papaano natin i-overcome ang worries? Okay. Sabi, Brother Ding, papaano po ba? Paano po ba ma-overcome o mapagtatagumpayan ng worries? Alam niyo, kaya nag-utos ang Panginoon na don't worry. Kasi kaya nga natin hindi mag-worry. So, kaya natin i-overcome yung mga worries na yan. Kaya natin mapagtagumpayan yan. Unang-una, eto. Pray. Pray. The more you pray, ay nawawala yung worries. Tingnan nyo, yung mga taong lagi nagwo-worry, yung mga less yung kanilang prayer life. Parang hindi masigla yung prayer life nila. Speaking of prayer, kung gusto natin laging na-overcome natin yung worries, mga kapatid ko sa Panginoon, ay ang maging laman lagi ng ating prayer is give me the courage, Lord. Bigyan mo ako ng tapang. Bigyan mo ako ng lakas ng loob. Kasi grace kasi yan Yung lakas ng loob, grace yan o grasya yan na nagmumula sa Panginoon na idudulot sa atin sa pamagitan ng grasya ng Espiritu Santo. Kaya nga sabi sa Bible sabi doon ang tinanggap natin Espiritu ay hindi Espiritu ng pagkatakot, kundi Espiritu ng lakas ng loob, Espiritu ng pag-ibig, Espiritu ng pananampalataya. Yan yung tinanggap natin Espiritu galing sa Diyos. Kaya ang ipipray natin, puspusin tayo ng Espiritu Santo. Lagi. Pagharian tayo ng Espiritu Santo. Lukuban tayo ng Espiritu Santo. Kasi siya ang magbibigay sa atin ng power, ng courage, para ma-overcome natin yung mga fears na yan. Yung mga naririnig natin, nababalitaan natin, nakikita natin sa kapaligiran. At tandaan natin,
Sabi sa Bible, sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 7, sabi doon, ask and you shall be given. Sabi doon sa Matthew chapter 7 verse 7, ask and you shall be given. Knock and the door shall be opened to you. Oh, humingi daw tayo at tayo ay bibigyan. Kumatok tayo at tayo pagbubuksan. Pangako ni Lord dyan. At kung hihingi natin, sabi nga sa John chapter 14, verse 14, sabi doon, whatever you ask in my name, it shall be given to you by my Father in heaven. Ano man daw ang hihingi natin? Oh, pag tayo mayroon tayo ng balitaan ganyan, ang hihingi natin is faith. Ang hihingi natin yung trust sa Panginoon. Ang hihingi natin the grace of courage. Yung grace para hindi tayo matalo ng mga yung ikababalisa natin na yan. Alam niyo mga kapatid, kaya yan. Because God is always able. God is always able. Because nothing is impossible with Him. If you ask Him, pag hiningi natin sa Kanya yan, tandaan po natin, hindi po maramot ang Panginoon. Kasi gusto niya na lagi tayo nagtatagumpay. Gusto niya na lagi tayong panatag. Kasi gusto niya lagi yung relasyon na talagang close, yung intimate relationship with God natin, na ang number one nagpapa-intimate ng ating relationship with God is our faith, is our trust in Him. Okay? Mga kapatid ko sa Panginoon, tandaan po natin, yan ang hingi natin kay Lord. Huwag muna tayong humingi ng kung ano-ano kasi lahat naman yan ay darating kapag meron tayong faith, meron tayong trust, meron tayong lakas ng loob, meron tayong pagtitiwala sa Panginoon. Lahat yan darating kasi sabi nga ng Panginoon, nothing is impossible to those who believe. Nothing is impossible to those who believe. Okay? Mga kapatid, so para ma-overcome natin yung ating mga worries, una, tandaan natin, ang una ay pray. And then pray. Pray lang, lagi, huwag kang mananawa. Laging hingin natin kay Lord dyan na tayo palakasin, bigyan ng grasya ng pananampalataya, pagtitiwala sa Kanya, sapagkat ang Panginoon ay hindi nagsisinungaling. Siya'y tapat sa Kanyang mga paham. Secondly, para ma-overcome natin ang ating mga worries, ay be busy with the business of the Lord. Yung gawain ng Panginoon, yan ang business ni Lord. Saan ka ba busy? Kung ano-anong business kasi, diyan tayo nabibusy. Alam nyo, kapag yung business ni Lord, ang ating pinagbibisihan, tandaan nyo po yan, malilimutan mo ang lahat ng inyong kabalisahan. Bakit? Because God is always present doon sa kanyang mga gawain. Ang business ni Lord ay ang mag-akay ng maraming kaluluwa, magligtas ng maraming kaluluwa. Kaya kapag ang business din natin, mga kapatid, mag-akay ng mga maraming kaluluwa, hindi ko sinabing business, kumita ka ng pera, hindi. Yun ang pinagbibisihan mo, ibig ko sabihin. Yun ang business mo. Yun ang iyong pagiging abala ka sa gawain ng Panginoon. Kung ano yung mga bagay na makapag-aakay ng mga kaluluwa, papalapit sa Diyos, yung mga bagay, yung mga gawain na makapaghihikayat ng mga kapatid natin para lumakas din ang pananampalataya sa Diyos. Akayin sila sa gawain ng Panginoon, sila man ay maging active sa gawain ng Panginoon. Tandaan niyo yan, God will be with you. Nasa sa atin ng Panginoon, sa atin ng Panginoon, kasi sabi ng Panginoon, kasi yung pag-aakay mo ng pagpapaunlad mo ng gawain ng Panginoon, pagparami ng naaakay sa gawain ng Panginoon, ay tandaan yan ang pagmamahal sa Diyos. Tandaan yan ang pananampalataya sa Diyos, at syempre kalulugdan ka ng Panginoon. At tatandaan natin, mga kapatid ko sa Panginoon, kapag ang isang tao nakikitaan ng Panginoon na mayroon siyang malasakit sa gawain ng Panginoon, may malasakit siya sa kanyang kapwa na mga napapahama, na mga nalalayo sa Diyos, tandaan niyo yan, ang taong yan hindi pwedeng pabayaan ng Panginoon kasi may pakinabang si Lord.
napapakinabangan ni Lord, nagagamit ni Lord siya sa kanyang gawain para lumawak lalo ang kingdom of God. Marami ang sumampalataya, marami ang maligtas, marami ang makakilala kay Lord, marami ang maglingkod, marami ang talaga na maging mga anak ng Diyos. Kaya yung mga nagiging kasangkapan ng Panginoon sa gawain ng Panginoon, tandaan niyo yan, yan ang number one na hindi po pwedeng pabayaan ng Panginoon. At ang the best na grasya kagad niya na matitikman sa mga sandaling naglilingkod siya is the peace. Peace from the Lord. Amen. Kasi sabi niya, my peace I give unto you. It is the peace that the world cannot give. Tandaan natin ang tunay na kapayapaan nasa Panginoon. Nasa piling ng Diyos. Kaya kung tayo laging busy sa gawain ng Panginoon, nasa piling tayo ng Panginoon. Kasama natin si Lord. Kasama natin ang Panginoong Jesus. At siya ang prinsipe ng kapayapaan. Kaya sigurado yan na sumasa atin yung peace na tanging ang Panginoon lamang ang makapagkakaloob. Kaya yung mga busy sa gawain ng Panginoon, ang tingin ng sanlibutan, mga baliw, mga may tama. Kasi ang saya lagi nila. Hindi niyo ba napapansin yung mga taong laging busy sa gawain ng Panginoon, laging nakangiti, laging ang sigla-sigla. Hindi sila nag-iisip ng kung ano-ano. Bakit laging sinasabi, bahala si Lord, bahala si Lord. Kasi nga, sabi nga ng Panginoon, tingnan niyo, sabi ng Panginoon sa 1 Corinthians chapter 15 verse 58, sabi doon, magpakatatag kayo at huwag matitinag, magpakasipag kayo para sa gawain ng Panginoon, sapagkat alam ninyo na hindi nasasayang ang inyong ginagawa, ang inyong pagpapagal, ang inyong pagpupunyagi para sa Kanya. Bakit? Ibig sabihin, hindi nasasayang, may ibabalik si Lord sa atin. Mayroon siyang ipagkakalob sa atin. Kung magasanay, kaya nga laging ko sinasabi doon sa aking isang kapatid natin na sa pananampalataya na lingkod din ng Panginoon. Ang sabi ko, tanda mo yan, may sweldo tayo. May sweldo tayo. Huwag mo nang isipin kung magkano, kung kailan darating, pero sapat yan at hindi ka kukulangin kasi nagtatrabaho ka sa kingdom of God. Amen? Kapag sa kingdom of God ka nagtatrabaho, ang employer natin mayaman. Si God, ang Diyos na may-ari ng lahat, ang pinakamayaman sa lahat. Okay? Don't worry. Be busy with the Lord. Be busy with the kingdom of God, for the expansion of His kingdom here on earth. At kapag ikay nagagamit, sigurado yan, relax ka lang. God will provide everything. Amen? Okay, isa pa ito. Para ma-overcome natin yung worries natin, stay away with warriors. Ay lumayo ka doon sa mga, alam mo, laging takot, balisa, negatibo. Ay maglalayo ka dyan sa mga taong ganyan. Mga kapatid ko sa ngayon, bakit? Nakakaawa yan. Nakaka-discourage yan. Nakaka-pollute ng iyong isipan at puso yan. Subukan nyo, doon ka sumama doon sa mga malalakas ang pananampalataya. Doon ka sumama sa mga taong talagang ang kinakapitan ay si Lord. Talaga ang kanilang pag-asa yung Panginoon. At makikita mo, ikaw man, mawawala yung worry mo. Bakit? Nakakahawa ang pananampalataya. Nakakahawa ang lakas ng loob. Kaya, don't mingle. Huwag kang masyadong mamalagi, anong tawag doon? Yung laging ang kasakasama may mga warrior. Nako, sigurado yan. Magwo-worry ka din. Doon ka sumama sa mga lingkod ng Panginoon na ang titibay ng pananampalataya. Na ang pananampalataya talaga namang nakikita mo ang lalakas. Amen. At sigurado yan, lalakas ka rin. Sumama ka sa mahina, ihina ka. Sumama ka sa mga tulala, magiging tulala ka rin. Sumama ka sa mga lagi na lang kakamot-kamot ang ulo. Kakamot-kamot din ang ulo mo. Sumama ka sa laging kinakabahan. Lagi ka rin kakabahan. Pero sumama ka sa mga taong matitibay ang pananampalataya. Laging nakangiti. Laging ang lalakas ng loob. Laging kay Lord nakakapit.
sigurado yan, lalakas din ang iyong pananampalataya at ma-overcome mo o mapagtatagumpayan mo yung mga worries mo. Kapatid, sure yan. Go with those who are faith or who are strong in faith. Amen? Okay, and lastly, eto, believe and trust God's love. Yan. Maniwala tayo na mahal tayo ng Diyos. Pagtiwalaan natin ang kanyang pagmamahal. Dahil mahal tayo, hindi tayo pwedeng pabayaan ng Panginoon. Amen. Dahil mahal tayo ng Panginoon, hindi niya pwede tayong iwan. Dahil, meron ba nagmamahal na iniiwan yung minamahal? Hindi. Kung mahal mo ang anak mo, gusto mo lagi nasa tabi mo. Kapag mahal mo ang anak mo, lagi ang iisipin mo, mapabuti at maibigay mo ang pinakang mabuti sa kanya. Dahil nagmamahal ka. Sabi nga ng Panginoon, kung kayo nga na masasama ay nakapagbibigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang amang nasa langit? See? Di ba? Sabi ng Panginoon kung tayo nga raw, masasama tayo. Pero, kapag humingi yung ating mga anak, ibinibigyan natin yung the best. Kung kaya natin na the best, o maaari na talaga yung pinakang the best kung kaya lang natin talaga. Bakit? Kasi we love them. Sabi nga ng Panginoon, mas matindi ako magmahal. Kaya nga sabi niya sa Romans chapter 8, verse 32, sabi doon, kung ang anak nga niya na ipagkaloob niya sa atin, ano pa bang ipagkakait na sa atin? Oo nga naman. Ang Panginoong Yesus ang pinakang mahal ng Diyos Ama. Ang Panginoong Yesus. Pero yung kanyang bugtong na anak, hindi niya ipinagkait. Yung bugtong niyang anak, pinayagan niya, pinahintulutan niya na mapabayubay sa krus. Daanan ng napakatinding hirap. Daanan yung sinampal-sampal, dinuran sa mukha. It is because of God's love. Mahal na mahal tayo ng Ama. Kaya nga sabi nga ng ating Panginoon, sabi, kung ang kanyang anak ay naipagkaloob niya sa atin, hindi niya pinanghinayangan. He did not spare. Hindi niya ipinagkait. Ang kanyang kaisa-isang anak. Ano pa ba ang ipagkakait sa atin? Sabi ng Panginoon, don't worry. Don't worry. God will make a way. Siya ang gagawa ng paraan. Basta magtiwala lang tayo. Believe and trust God's love. Isa pa, believe and trust God's power. Wala pang imposible sa Panginoon. Walang imposible sa Panginoon. Yung virus niyan, pakaliit niyan, madali lang sa Panginoon yan. If we will trust in His power. With God, nothing is impossible. Di ba sabi nga ni Lord, meron bang mahirap sa akin? Wala naman Just trust. Magtiwala tayo. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Puprotektahan niya tayo. Puprotektahan niya tayo sa virus na yan. O anumang mga worries natin dito, yung mga banta sa atin, o ano man yung mga parang naiisip natin pangit na mangyayari, whatever man yan, ano man kapatid yung kinababalisahan mo. Pagtiwalaan mo ang pag-ibig ng Diyos, pagtiwalaan mo ang kapangyarihan ng Diyos. Walang imposible sa Kanya. Pumanatag ka, pumanatag tayo. At sigurado yan, sabi ng Panginoon, walang nagtiwala sa Kanya na mabibigo. Wala. Isa pa, tanda natin, ang Diyos ay mabuti. Kaya, believe and trust God's goodness. Believe and trust God's goodness. Paniwalaan natin at pagtiwalaan yung kabutihan ng Diyos. Mabuti ang Panginoon. Alam niya ang nangyayari. Lagi siya may magandang plano. Basta ilagay natin ang ating sarili sa palad ng Panginoon. Siya'y mabuti. Siya'y mabuti. Wala siyang ipinahihintulot na masama. Na makakasama sa atin. Lahat ang pinapahintulot niya. Di man natin maunawaan, di man natin maintindihan, yan ay sa ikabubuti natin. At tandaan natin, kapag sa Kanya tayo nagtiwala ng lubos, pinagtiwalaan natin yung kabutihan niya.
mabuti ang mangyayari sa atin. Magtiwala kang may mabuti mangyayari sa iyo. Sa panonood mo pa lamang, pakikinig mo pa lamang na message na ito, may mabuti nang gagawin ng Panginoon sa iyo. Trust Him. Magtiwala ka, kapatid. Sa ngalan ni Jesus, magtiwala ka. Isa pa, ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay tapat. Pangako ng Panginoon, I will never leave you nor forsake you. Magtiwala tayo. Tapat ang Panginoon. Pagtiwalaan mo katapatan niya. Pagtiwalaan natin. Hindi niya tayo pababayaan. Mahal na mahal niya tayo. Isa pa, and last is, pagtiwalaan natin ang kanyang paraan. May paraan siya. Huwag mo nang isipin kung paano. Basta mayroon siyang paraan. Sabi nga, He will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. Oh. Gumagawa ang Panginoon sa hindi mo na mamalayan. Ngayon nga lang, may ginagawa ng Panginoon sa sino mang nanonood dito na nagtitiwala at hindi na nagwo-worry ngayon. Ngayon pa lang, kumikilos na ang Panginoon sa paraang hindi mo alam. Kasi ang Panginoon, hindi mo kayang limitahan sa kanyang kayang gawin. Everything is possible with Lord. Marami siyang pwedeng gawin, marami siyang pwedeng pamamaraan, marami siyang pwedeng padaluyan ng kanyang mga biyaya sa atin. Anumang tulong, anuman ang kailangan natin, marami siyang pamamaraan at marami siyang alulod, channels, para sa gayon, mapasa atin ang ating pangangailangan. At tandaan natin, pagtiwalaan natin yung plano ng Diyos. Sabi ng Panginoon, I know the plans I have for you. I know the plans. Sabi sa Jeremiah chapter 29 verse 11, I know the plans I have for you. Plans to prosper you and not to harm you. Kapatid, God is faithful. God has a plan. Mabuti ang Diyos. Mahal tayo ng Panginoon. Makapangyarihan ng Diyos. Trust. Believe. In Jesus' name. Okay, pray tayo kapatid, ha? Oh, kayong lahat na nanonood, nakikinig nito, mga kapatid, sumabay ko sa aking panalangin. Father God, nananalig po kami, mahal mo kami. Nananalig po kami, makapangyarihan po kayo. Ano man po ang nabiging pagkukulang namin ng mga nakalipas na panahon, na sandali, Panginoon, araw, mga pagkakataong dapat ay nagtitiwala kami sa iyo, hindi kami nagtiwala. Patawarin mo kami kung kami nag-alinlangan. Patawarin mo rin kami sa aming mga nagawang pagsuway, Panginoon. Sapagkat alam naman namin, Panginoon, Lord, walang nalilingid sa iyo. Lahat, Panginoon, lantad sa iyo. Ano man ang naging laman ng puso namin na hindi ka lugod-lugod sa iyo, lalo na yung mga hinanakit, galit, o lalo yung worries. Panginoon, please, Lord, ito po, sinusuko namin sa inyo. Hinihingi namin ng tawad sa inyo, Panginoon. At, Lord, we pray, Panginoon. Lord, kaisa ako ng aking mga kapatid na nanonood ngayon, na kikinig ngayon, Panginoon, sa Lord, video na ito, Lord, please, I pray, touch them, bless them. Lord, please, buhusan mo po sila ng lakas ng loob, pananampalataya, Panginoon, at yung ano man yung kanilang pangangailangan, Panginoon, ipagkaloob mo naman, Lord. Sa inyo naman po walang imposible. Mahal mo kami, Lord. Sabi mo, lahat ng tatawag sa pangalan ni Jesus ay iyo pong diringgin. Sabi mo, basta may nagkaisa dito sa lupa, sa paghingi ng anumang bagay, sa panalangin, ito po iyong pagkakaloob. Sabi mo sa Matthew chapter 18 verse 19, kaya naman kaisa po ako ng lahat ng kapatid kong kaisa ko ngayon, nakikipag-isa ngayon sa video na ito, Lord. I pray, bless them, answer their prayers, heal them kung may karamdaman, heal them, Lord, in the name of Jesus. Kapatid, ikaw nanonood, kung may karamdaman ka, receive your healing, receive your healing, in Jesus' name, in Jesus' name. Ano mang karamdaman mo, receive your healing, in Jesus' name. At lahat ng pangangailangan mo, kapatid, ano man yan, receive your blessings right now in the name of Jesus. Receive your answered prayers in Jesus' name. Receive your answered prayers in Jesus' name. And receive the grace of faith, the grace of trust, the grace of courage, and the grace of love for the Lord
In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Father God, nananalig po ako, Lord. Lahat ng nanood ng video na ito, lahat, Panginoon, ang sumabay sa prayer ko, Lord, naniniwala po ako. Lahat ng nakipagkaisang yan, nananalig po ako. Alang-alang sa iyong mga salita, alang-alang sa iyong katapatan, Panginoon, pinagpala mo silang lahat. In the name of Jesus. Kapatid, you are blessed now. Huwag ka nang mabalisa. Huwag ka nang matakot. You are blessed. Not tomorrow, but today, you are blessed. Tinanggap mo ang pagpapala. Just believe and claim it in the name of Jesus. Maraming pong salamat, Ama, and we praise you, we adore you, we worship you. Lord, salamat, salamat. Sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng parangal, papuri, pasasalamat, pagdakila, pagkilala, lalo nga, Panginoon, iniaalay namin sa iyong pagsamba na walang hanggan. In Jesus' name, amen and amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. God bless po, mga kapatid.